Magandang gabi, bayan. Ito po si Lucy Dayan, nagbabalita tungkol sa digmaan ng Hapon kontra sa Amerikano at Pilipinas. Nakita ninyo sa akong likuran ang Clark Field. Naging matindi ang pamumumba, ginawa ng Japan noong December 8, 1941 kung saan naroon ang mga eroplano pagdigmaan ni MacArthur. December 10 nang bombahin nito ang pangunahing basing pandagat ng US sa Cavite. Napilitan ang US Asiatic Fleet na iwan ang Manila Bay bilang sentro ng operasyon sa pag-alis ng US Asiatic Fleet. Nawalan na rin ng kontrol ang US sa karagatan. Sa unang araw ng digmaan ay agad sinalakay ng mga Hapones ang Batanes, Apari, Vegan sa Ilocos at Legazpi sa Bicol. Noong December 20, sinalakay ang Davao. Nakita mo ang sa aking likuran ang Bicol. Nandito ako ngayon sa Lingayen Gulf kung saan noong December 22 dumating ang puwersa ng mga Hapones. Bagamat noong tapang na ipinaglaban ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang mga dalampasigan at ng bansa, karamihan ay nabigo at napilitang umatras dahil sa pagiging superior ng kakayahang militar ng mga Hapones. Isinakatuparan ni MacArthur noong December 25 ang War Plan Orange. Ang sa aking likuran ay si Douglas MacArthur. War Plan Orange, ang plano ito ay katirang pandepensa ng US sa Pilipinas. Kinalooban ang plano ng pang-atras ng lahat ng puwersa mula Maynila patungo sa Bataan at Corridor. Ito naman si General Edward P. King na napilitang sumuko noong Abril 9, 1942. Si General Edward P. King ang pinuno ng USF sa Bataan dahil sa kakulangan ng pagkain at gamot. Tinipon ng mga Hapones ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na sumuko at pinaglakad simula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Maraming namatay na sundalo, Amerikano at Pilipino, kaya tinagurian ang pangyayaring ito na Death March. Sinuko ni Jonathan Wainwright ang Corridor noong Mayo 6, 1942. Hindi tinanggap ng mga Hapones ang pagsuko ng Corridor. Nais nila ang pagsuko ng buong Pilipinas, kaya naman inatasan ni Wainwright ang lahat ng puwersa sa Pilipinas. Nang sumuko
sa mga Hapones noong Mayo 7, 1942. Ginawang Imperial ang buhay ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa isa ng koridor. Nandito po ako ngayon sa koridor ng Bataan. Samantalang si MacArthur ay inatasan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng US na pamunuan ang mga nalabing puwersa ng US sa South Pacific. Sa kanyang pag-alis, nangako siya na babalik. Ito po si Lucilian at dito natatapos ang aking ulat.